Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakisama po natin sa panalangin ang mga OFWs, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila at ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis yan ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat
ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na ikos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino ng orasan sa palasyo ni Haring Akaz ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring, di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng isang tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Parisayo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo, ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo na mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Paano po ba natin malalaman kung ang Diyos ay nalulugod sa atin? Kung nasa tamang landas ang buhay natin. Sapat na po bang patayan yung ganda ng takbo ng buhay natin?
yung mga blessings na nararanasan natin? Aminin po natin, meron tayong kaisipan na nagsasabi na kapag puro tama ang mga nangyayari sa buhay natin, tama rin ang mga ginagawa natin. Kapag puro nakatutuwa ang mga karanasan natin, ang Diyos ay natutuwa rin sa atin. Kapag puro blessing ang nararanasan natin, walang ganong problems, lalong-lalo na walang serious problems sa pakiramdam natin, ang Diyos ay pleased sa buhay natin. Sapat na nga po ba itong batayan? On the contrary, kapag hindi naman magaganda, hindi na tama, hindi na nakatutuwa, at parang hindi na mga blessing, kundi sumpa na, mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay natin, we tend to conclude hindi na tama ang mga ginagawa natin. Hindi na pleasing sa Diyos ang buhay natin. But again, sapat na nga ba itong batayan? Sinabi ko po ito kasi narinig po natin sa ating unang pagbasa ang hindi magandang kalalagayan ni Ezekias. Sapagkat sabi ng Diyos sa kanya, ipatawag mo na ang iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. May sakit siya. Sigurado namang it's one thing na sabihin sa atin ng doktor, hindi na tayo gagaling. But it's another thing kung ang Diyos mismo ang magsasabi sa atin, hindi ka nagagaling. Kasi kapag ang doktor ang nagsabi sa atin, hindi ka nagagaling, pwede pa nating sabihin either sa isip o sa puso natin o kaya tahasan nating sabihin, sino ka? Diyos ka ba para sabihin, hindi na ako gagaling? Pero papaano kung ang Diyos na ang magsabi, hindi ka nagagaling? Tapos, bata ka pa, hindi ka naman matanda na. Don't get it wrong. I'm sure nakatatakot pa rin namang mamatay kahit may edad na. Pero di ba mas nakatatakot and perhaps mas nakalulungkot yung mamatay tayo na batang-bata pa, marami ka pang pangarap sa buhay mo at sa iyong pamilya. Iyon ang sitwasyon ni Ezekias sa bandang una ng ating unang pagbasa. And not just that, sapagkat pwedeng sabihin natin ito'y rurok lamang ng kanyang mga naging paghihirap. Marami pa siyang paghihirap na dinanas. Kasi siya ay anak ni Haring Akaz. Hindi mabuting leader, hindi mabuting ama. Si Haring Akaz nga ang naging dahilan para masakop ang Juda. Si Haring Akaz ay sumamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Si Haring Akaz ay nagsasakripisyo kahit ng kanyang mga mahal sa buhay. Ilan sa kanyang mga anak ang kanyang pinatay. Ganyan kabuwang yung ama niya. Nang maging hari sa Ezekias, hindi niya sinunod ang yapak ng kanyang ama. In fact, binago niya. At ito rin ang naging dahilan para makaranas siya ng maraming mga oppositions. Kasi sinira niya mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan na ipinatayo ng kanyang ama at pinagbawal niya ang mga nakaugalian ng gawin ng mga tao na alam niyang hindi tama, na abomination sa Diyos. Dahil dito hindi siya naging popular. Pero hindi yon ang lahat ng kanyang mga naging paghihirap ay hindi naging hadlang upang ang Diyos ay kanyang sundan at panindigan. Yun nga lamang, nakalulungkot na kahit na sunod-sunod, susun-susun ang kanyang mga ginawang kabutihan, hindi naman naging susun-susun at susunod-sunod ang kanyang mga magagandang karanasan. So dito po makikita natin, maliwanag hindi porke hindi na tama ang ating mga naranasan ay hindi na tama ang ating buhay. Hindi porke hindi mabubuti ang ating mga naranasan, hindi na tayo mabuti, Kung papaanong hindi porke magaganda ang ating mga karanasan ay maganda rin ang ating buhay. Tama ang ating mga karanasan ay tama rin ang ating buhay. Pleasing ang ating mga karanasan ay pleasing na sa Diyos ang ating buhay. It does not necessarily follow. Tandaan po natin na tayo nasa gitna ng gera ng Diyos at ng Diablo. Bagamat matagal nang decided ang gerang ito dahil matagal nang tinalo ng Diyos ang Diablo. Pero alam natin kung anong ugat ng kasalanan ng demonyo, yun pa rin ang kanyang pinairal ngayon, ang tigas ng kanyang ulo, ang kanyang yabang, hindi siya tumatanggap ng kanyang pagkatalo. Patuloy siyang nakikipaglaban sa Diyos. At nasa gitna nga po tayo. At dahil tayo mahal na mahal ng Diyos, ginagamit tayo ng Diablo para saktan ang Diyos. Dito ngayon papasok ang ating mga magaganda o pangit na karanasan. Sapagkat kung paano sa bawat gera ay gumagamit ang technique or taktika ang kalaban, ganon din ang Diablo. Gumagamit siya ng mga taktika para saktan niya ang Diyos sa pamamagitan ng tao. At isa nga po sa kanyang mga techniques, magpaparanas siya sa atin ng mga pangit na karanasan, ng mga problema
tulad ng ginawa na kay Job, para tayo magalit, magtampo, lumayo sa Diyos. Kung papaanong gagamit din siya ng mga magandang karanasan para tayo makalimot sa Diyos. Sabi nga po ng isang exorcist, the devil will not harass, will not disturb, will not attack anyone who is already in the state of sin or anyone who is very lukewarm. Yung hindi nagpapakabuting Kristiyano. Hindi niya ito bibigyan ng problema, hindi niya ito bibigyan ng sakit, mas palalawigin pa niya ang koneksyon nito, mas paunlarin pa ng demonyo ang negosyo, trabaho nito, mas ipopromote pa siya ng diablo. Sapagkat kapag binigyan nga naman niya ito ng problema, pwede itong biglang mag-isip at ikonekta ang problema sa diablo. Hindi na kasi ako nagiging mabuting tao, hindi na kasi ako nagsisimba, matagal na kasi ako hindi nangumpisal eh. Nako, magbabago na ako. Ay, ayaw yun na mangyari ng diablo. Kaya kumbaga sa natutulog, patuloy niya tayong ipaghihele kaysa tayo magising sa katotohanan ng kanyang kasinungalingan, ng kanyang panlilang, at magbago tayo ng tuluyan. Ayaw niya yan. Kaya sukat gumamit din siya kahit na mga magagat ng karanasan upang tayo ay malinlang at masira ng tuluyan. Kaya wag po sana nating ibatay sa ating mga karanasan sa buhay ang ating pagiging malapit o malayo sa Diyos. Ang pagiging maayos o magulo, tama o hindi tama ng ating buhay, ha? Kung paanong sinasabi din ng Panginoon sa Ebanghelyo na hindi porke nag-aalay tayo ng sakripisyo, nagsisimba tayo, nagdedebosyon tayo, ay malapit na tayo sa Diyos. Ibatay natin ang ating pagiging malapit o malayo sa Diyos sa pagsunod at pagsasabuhay natin ng Kanyang salita at ng Kanyang mga utos. Doon natin i-cage ang ating pagiging malapit o malayo sa Diyos. Siya naman din ang may sabi, diba? Sinong aking ina? Sinong aking mga kapatid? E di yung nakikinig at nagsasabuhay ng aking mga salita. Silang aking ina, silang aking mga kapatid. Silang malapit talaga sa akin. Silang may buhay na very pleasing sa aking mga mata. Kaya sana mga kapatid, anuman ang mangyari sa ating buhay, masama man o mabuti, maganda man o pangit, patuloy tayong sumunod sa Diyos. Besides, pinakita naman sa atin ngayon, sa ating unang pagbasa, sa pamamagitan ng buhay ni Ezekias, hindi tayo pwedeng magkamali sa pagsunod sa Diyos. We will never go wrong sa pagsunod natin sa Panginoon. Yes, pwedeng katulad ng nangyari kay Ezekias, maging sunod-sunod, susunod ang mangyaring mga problema. Pero darating din naman ang panahon na magiging sunod-sunod at susun-susun naman ang pagkapalang ibibigay niya. Lalo pat kapag na-realize na ng demonyo, matibay talaga ito. Hindi ko kaya ito. Kung paanong kapag nakita naman ng Panginoon, tunay talaga ang pananampalataya niya sa akin. Remember that our faith pleases God. At yun ay pananampalatayang kumakapit pa rin sa Diyos sa kabila ng mga problema, ng mga suliranin, ng mga pagsubok. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat,
Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong manindigan at sumunod lagi sa iyo. Ano man ang maging karanasan ko. Magkaroon man ako ng mga pangit na karanasan sapagkat alam ko naman na hindi ikaw ang pwedeng panggalingan ng lahat ng yan. Ialaw mo man, yan ay dahil may maganda ka pa ring balak. Kung hindi ako tatalikod sa iyo, kung hindi ako magkagalit, kung hindi ako magtatampo, tulungan mo po ako, Panginoon, na mangyari ito, na ma-accomplish mo sa buhay ko ang mga magandang balakin mo. Tulungan mo kong manampalataya sa iyo sa kabila ng maraming mga naranasan na problema sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa atin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din unti-unti ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang ma-discourage. Laban, manindigan, sumunod ka pa rin sa Kaniyang kalooban. Kung lalapit kay Jesus, unti-unti, iaayos ng Diyos ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihahatid sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong bayan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, papalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong na nagiging dahilan para maging maayos lagi ang simbahan, makapagpalaganap tayo ng devotion sa mahal na Birhen ng Lasalet at para makatulong din tayo sa iba. Sa ngayon po, nagpapagawa tayo ng mga chapels bukod pa sa iba't ibang mga tinutulong natin sa iba't ibang mga individual at parishes. Salamat po sa inyo. Kayo po ang dahilan, siyempre ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ninyo, ang dahilan ng lahat ng ito. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.